disenyo ng dating bahay na ngayon ay museo ni Dr. Pio Valenzuela, ibinatay sa pananaw at alaala ni Architect Arturo Valenzuela Jr. Itinayo ito sa pamamagitan ng hybrid conservation approach at ginamit ang ilang mga orihinal na materyales mula sa mismong tahanan ni Dr. Pio bago ang digmaan. Alam mo ba, ang pinakagusto ko sa mga tahanan or mga bahay nung mga unang panahon ay ang lalawak ng mga hagdanan landing nila. Totoo yan. Itong ikalawang palapag, we tried to recreate na lifestyle museum siya. So magkakaroon tayo ng ideya, ano ba yung buhay o yung moda nung panahon na yun, nung nabuhay si Dr. Pio dito. Yung upuan na to, Ginoong King, ay original na kanila? Mga original ito, ito ay hinandog dito ni Ambassador Oscar Valenzuela, isa sa mga apo niya. Pero ang baba, no? Oo. Dito naman tayo sa dining area kung saan nakikita ko ang laro na talagang paborito ko, ang sungka. Ang museo ay naitayo lamang noong 2023. 80% ng materyales na gamit dito ay orihinal mula sa bahay ni Dr. Pio at 40% naman ng mga muebles o furniture ay pagmamay-ari mismo ni Dr. Pio. Itong second floor na ito, mga kwarto talaga ito. Yun talagang practical use niya. Yung mga windows natin, maliban dito sa napakakalaki ng mismong bintana, nabubuksan pa itong ibaba. Oo, para mas presko. Yung mas malamig na hangin dito dumadaloy. Yung mas mainit naman, umi-exit siya sa itaas. Dagdag na attraction din sa makasaysayang museo ang naging opisina ni Dr. Pio bilang gobernador ng Bulacan mula 1922 hanggang 1925. Bago siya nahalal na unang municipal president ng Polo noong 1899. So ito yung mga sample balot ng mga magkakalabang partido noong panahon. Ang sosyal ng balot noon, no? Eto, ano naman itong mga to? Nung tumakbo siyang gobernador, after niya maging alkalde ng aming munisipalidad, it turns out na yung unang termino niya ay nadaya siya. So nag-file siya ng protesta at fortunately, nanalo naman siya doon sa protesta na yun. Pero yung term niya lasted ilang buwan na lang. Pero nung pangalawang takbo niya, nanalo na siya. At nung tiningnan nga yung mga ballot box, ang laman lang puro pabigat. Mga sapatos, mga medyas lang. Sa bawat sulok ng museo, tunay na mababakas ang iba't ibang kwento ni Dr. Pio at sumasalamin sa kanyang pagiging isa sa mga pinuno ng Katipunan. Ito ay parang mga notes ng Katipunan ba ito? Oo. So makikita natin dito yung mga dokumento na mismo may pirma nila ni Emilio Jacinto tsaka ni Bonifacio. Pero ang gamit nila dito yung nom de guerre nila. Okay. So yung pangalan dito ni Bonifacio, ayan makita natin may pag-asa. Kay Pio Valenzuela, yung di masayaran. Untouchable. Isa sa pinakamalaking papel na ginagampanan ni Dr. Pio ang maging tagapangasiwa ng limbagan ng Katipunan at tagapangasiwa sa kalayaan. Ang pahayagan ng Katipunan noong 1896. Ang isang mahalagang papel ni Dr. Pio ay yung siya nag-spearheaded nung pagpapalaganap ng kanilang proyekto, yung Ang Kalayaan. So ito ay isang halimbawa nung press na ginagamit noong panahon ngayon na nire-recreate natin dito sa parteng ito ng bahay. Yung pahayagan kasi na yun, nakatulong yun para makalikom ng mas maraming membro. Kinilala si Dr. Pio na isa sa pinakadakilang anak ng bayan ng Polo. Kinalaunan pinalitan ang Polo bilang Valenzuela para kilalanin ang malaking kontribusyon niya sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. At noong February 14, 1998, naging ganap na lungsod ang Valenzuela na mas lalong nagbibigay pugay sa kabayanihan niya. Ang tahanan na ito ay hindi lang binubuo ng mga materyales nito, kundi yung kwento rin ng isang tao na sadyang nagbigay serbisyo sa Pilipinas. So, thank you Ginoo, maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.